Hello everybody, magandang araw. Ngayon ituturuan ko kayo kung paano nga ba gamitin ang Canva ngayong 2025. So, ang una nating gagawin dito ay ang pag-sign in or pag-sign up. So, buksan mo lang ang iyong web browser or i-download mo ang Canva application sa iyong computer or cellphone. So, sa video na ito, ang gagamitin natin ay ang aking laptop. So, magbubukas lang tayo dito ng another tab at search mo lang canva.com. Okay? So, kapag wala ka pang account, kailangan mo lang mag-sign up. Okay? So, pagkatapos mo pumunta sa website, dito sa baba, makikita mo ang iyong profile. Okay? So, itong profile na nasa baba, click mo lang yan. Tama. So, para magamit mo lahat ng features na andito sa Canva, kailangan mong mag-subscribe sa Canva Pro para ma-access mo lahat ng features na pwede mong magamit dito sa Canva. Okay, so dito pumunta tayo sa plans and pricing. Okay, para makita natin lahat ng plans na andito sa Canva. So, kapag pipiliin mo ang yearly, makakasave ka ng 16% with yearly subscription. Okay, so para naman sa isang tao, pwede kang mag-subscribe sa Canva free, pero hindi lahat ng features ay magagamit mo. Okay, so currently, ang ginagamit natin ay ang andito sa monthly. Okay, so piliin mo lang ang iyong plan na gusto at makikita mo na dito ang features na included sa iyong subscription. Okay, so ito ay para sa individuals and teens. So para naman sa education, for teachers, schools, and districts, and Canva for campus, you can also contact the sales para makapag-subscribe ka dito. Okay, so bumalik na tayo dito sa ating Canva dashboard. Okay, so kapag nagsa-sign up ka dito sa Canva, pwede kang gumamit ng email, Google, o Facebook para makagawa ng iyong account. Okay, so delete ko lang itong section na ito at saka ito. Okay. So dito naman sa pag-explore ng iyong dashboard, sa iyong homepage, makikita mo agad ang search bar kung saan pwede kang pumili ng template. Halimbawa, poster, presentation, resume, social media post. So, try natin maghanap ng social media post. Okay, tapos click mo lang ang enter. Okay, so dito makikita mo na lahat ng templates for social media posts na pwede mong gamitin. So, pwede ka rin maghanap ng poster, presentation, at resume. So, for example, itong template na ito. So, click mo lang yan. Dito makikita mo itong crown icon na naka-grayed out. So, ang ibig sabihin yan ay naka-Canva Pro ang iyong account. So, para ma-customize at magamit mo ang template na ito, ay kailangan mong mag-subscribe sa Canva Pro. Okay, so, sa gilid naman, okay, so dito, pumili lang tayo ng media or template. Okay, so for example, itong template na ito. Okay, so kung gusto mong i-customize yung template, click mo lang itong customize this template. Okay, pagkatapos yan ay pwede mo nang simulan ang pag-customize ng template na ito. So, pwede mong palitan ang video na andito, ang text, ang profile, at iba pang details or elements na makikita mo sa section na ito. Okay, so ngayon, pumunta tayo dito sa ating dashboard. Okay, balik tayo sa homepage. Okay, so dito sa gilid, makikita natin ang ating projects. So sa project section, dito nakasave ang lahat ng nagawa mong design. Okay, so lahat ng design na nagawa mo at lahat ng design na ginamit mo. So dito mo lahat makikita. Sa template naman, dito mo makikita ang ready-made na design na pwede mong i-edit. Okay?
So, again, dito sa itaas, makikita natin na may search bar. So, kung may specific na template kang hinahanap, gamitin mo lang itong template na nasa itaas. Okay, so dito naman sa brand kit, so para ito sa My Canva Pro, katulad ng account natin, para i-save ang iyong logo, kulay at font ng brand mo. So, dito mo lahat makikita ang iyong brand kit. Okay? So, andito rin ang iyong brand template at ang iyong brand controls. Okay? So, susunod naman, ang paggamit ng design tools. Okay? So, kapag pumili ka ng blank template, okay? So, maghahanap muna tayo dito ng design, Instagram post. Okay, so try natin gumawa ng from a blank template. Okay, so dito, click mo lang itong blank template. Okay, at dito makikita natin lahat ng basic tools na pwede natin gamitin. So, andito ang iyong text tool, elements, uploads, photos and videos, backgrounds, at animate. Okay? So, andito ang iyong elements, text, ang iyong brand kit, ang upload section, tools, projects, at apps na pwede mong magamit dito sa Canva. Okay, so dito muna tayo magsisimula sa text tool. So, pwede kang magdagdag dito ng mga titles, heading, or mga simpleng text lang. Okay, so kagaya nito, click mo lang yan. Okay, so pwede mo lang i-type dito ang iyong title. Okay, so for example, itong section na ito. So, kung gusto mong palitan ng kulay ng iyong text, i-highlight mo lang yan. Tapos, punta ka dito sa text color at piliin mo ang kulay na gusto mong gamitin. Okay? Pagkatapos yan, lagay mo lang dito sa itaas. So, kung gusto mo naman maglagay ng effects sa iyong title, punta ka lang dito sa effects section. Okay? At humanap ka ng style na pwede mo magamit. Okay? So, kagaya nito. Okay? So, kung gusto mo naman palitan ang background ng section na ito, click mo lang itong background at makikita mo na dito ang background color. So, click mo lang ang background color at pwede mo nang piliin ang iyong background. Okay? Next naman, set sa elements. Punta tayo dito sa elements. Dito mo makikita ang shapes, lines, icons, stickers, at ang iyong sites. So, dito mo makikita ang shapes, ang iyong graphics, frames, photos, videos na pwede mong magamit. Andito rin ang makikita mo rin dito ang mock-ups, audio, at charts. So, for example, maghahanap tayo dito ng frames na pwede nating magamit sa ating ginagawang template. Okay? So, for example, itong frame na ito. So, hahanap lang tayo dito ng napakasimpleng frame. Okay? So, lagay mo lang yan dito. Tapos, pwede mong i-resize. Okay, ngayon naman, pumunta ka sa iyong upload section. So, dito sa upload section ay piliin mo lang ang photo na gusto mong i-upload. Okay, so kagaya nito. Tapos, lagay mo lang siya dito sa iyong frame. Yan. Okay? So, pagkatapos mong ilagay ang elements na kailangan mo, ay pumunta naman tayo dito sa next. Okay? So, dito naman sa upload section, pwede mong i-upload ang sarili mong pictures or videos. Okay? So, pwede ka rin mag-record dito. Pwede mo rin i-record ang iyong self. So, click mo lang yan. So, para makapag-upload ka ng files dito, click mo lang itong upload files. Okay, tapos piliin mo lang ang file na gusto mong i-upload. Okay, so next naman ay ang iyong photos and videos. Okay, so sa photos and videos naman, again, dito mo lahat makikita ang iyong images at ang iyong videos. Okay, next ay ang background. So, para magpalit ng kulay o text sa iyong background. So again, yung ginawa natin kanina, click mo lang ang background para mapalitan mo ang kanyang kulay, or kung gusto mong i-animate ang iyong background, click mo lang itong animate option na nasa itaas.
Okay? So, pagkatapos mong ilagay lahat ng elements na kailangan mo, okay? So, pwede mo na itong i-share. Itong share option na nasa itaas. Click mo lang yan. Okay? Dito, pwede mo rin piliin ang access level or ang privacy ng project na ito. Okay? So, meron tayo ditong only you can access or anyone with the link. So, kung gusto mong i-share ang link ng project na ito para makipag-collaborate sa iyong team, ay i-click mo lang itong public view link. Okay? At i-make sure mo na gagawa ka ng public view link. Okay? So, ngayon, para ma-share ang link, i-click mo lang itong copy link. Okay? So, sa privacy naman, i-click mo itong allow view access. Okay? So, change natin itong actions to can edit para naman makapag-customize ang ating teammate na kasama natin sa paggawa ng project na ito. Okay, so pagkatapos niyan, i-click mo lang itong share again. So kung gusto mong i-download ang project na ginagawa mo, i-click mo lang itong download option. Okay, pagkatapos niyan dito, makikita mo ang file type. So piliin mo lang ang iyong file type. So ang suggested file type ay itong PNG. Best ito for complex images and illustrations. So currently, ito ang suggested kaya yan ang pipiliin natin. Okay, so dito naman sa see all, makikita din natin dito ang grant template, present, website, public view link, template link, present and record, copy to clipboard, at iba pa. Okay, so pwede mo rin itong i-save, pwede mo itong i-download, download selection, i-save sa iyong Google Drive, or kung may Dropbox ka, sa iyong Microsoft Drive, at Microsoft PowerPoint. So, kung gusto mo rin itong i-share sa iyong Instagram, sa iyong Facebook page, or Twitter, or kahit anong social media platform, i-click mo lang itong option na andito sa ibaba. So, for messaging naman, for design, at dito pwede mo rin i-print ang iyong ginagawang project. Okay? So, balik tayo dito sa design section na ginagawa natin. Okay, so dito makikita natin ang iba pang templates. Okay, so dito naman sa styles, kung may gusto kang palette na gustong sundin, pumunta ka lang dito. Okay, tapos i-click mo lang yan at automatic na babagay ang palette na pipiliin mo. Okay, so balik tayo dito sa ating dashboard. Ngayon, try natin mag-customize ng template na andito sa Canva. Okay, so for example, okay, maghahanap lang tayo dito ng simpleng poster. Okay, so gamitin lang natin itong search bar na nasa itaas. Okay, so marami kang template na pagpipilian dito. So, ang gagamitin ko lang siguro simpleng template, kagaya nito. Okay, so makikita natin dito ang kaniyang size. Okay, so pagkatapos mong piliin ang poster, i-click mo lang itong customize this template. Okay. So dito, lahat ng elements na makikita mo ay pwede mo yang i-customize or palitan or mag-upload ka ng sarili mong images or text. Pumunta ka lang sa iyong brand kit katulad ng ginawa natin kanina. Okay, so dito, pumunta tayo sa element section. Okay, so dito sa elements, kung gusto mong palitan ang frames na makikita mo dito, search mo lang dito sa frame section. Okay, so may line frame, rectangular, frame line, or frame square. Okay, so pwede mo rin gamitin ang static. Okay, so for example, itong frame na ito. So, click lang natin dito. So, pwede na natin itong ilagay dito sa section na ito. Okay. So, makikita natin na mas interesting at may buhay na ang ating ginagawang project. So, extend mo lang yan at kailangan mo lang yan ibagay sa iyong text. Okay? So, dito naman sa image, of course, kailangan mo yung palitan gamit ang iyong sariling image. So,
kailangan mo lang yung delete or pumunta ka dito sa upload section. Okay, so gagamit lang tayo dito ng elements at pumunta tayo sa photos. Okay. Pagkatapos yan ay i-clear muna natin itong search words na nasa itaas para makapaghanap agad tayo ng images. Okay. So search lang natin dito. Photos. Okay. So for example, itong photo na ito. So ilalagay mo lang yan dito sa frame. Okay. Yan. Pagkatapos mong i-remove lahat ng elements na hindi mo kailangan, palitan ang text styles, ang font, at iba pang kailangan mo i-customize para sa poster na ginagawa mo. Okay, so bago natin i-save ito, i-click muna natin itong background color at papalitan natin siya. Okay, so I think mas bagay ang background color na ito. Pagkatapos yan ay i-click mo lang itong share option. Okay, so i-click mo lang ang download at i-click mo lang ang download. Pagkatapos yan ay makikita mo na ito sa iyong file. So piliin mo lang ang iyong file section. Okay, at i-save ang iyong project. So pagkatapos yan ay pwede mo nang i-view ang project na ginawa mo gamit ang Canva. Okay, and that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye.